Sa monitoring po ng DMW, ilan po sa mga Pilipino dyan sa Israel yung tinatawag natin na nasa conflict areas? At sir, for possible repatriation, paano po ang plano dito ng gobyerno? Yes, yung mga areas na hardest hit, higit kumulang may bilang tayo kasi ng kasakabuan 30,000 ng Filipino sa Israel, pero hindi naman sila yung nandun sa pinaka-hardest hit. Ang tansya ko nakataya sa 1,000 hanggang 2,000 doon sa hardest hit area, Mm-mm. sa areas that are affected. Although mahirap sabihin ngayon kung ano ang areas that will be subjected to the attacks kasi unpredictable ang Iranian missile attacks. But we know that Tel Aviv at saka Haifa, yung city port ng Haifa ang nagkakaroon ng matinding attacks ngayon. And of course, yun nga, yung ating patuloy na pagmamanman ng sitwasyon nila, we are in touch with all the Filipino community leaders, Filipino communities in terms of pagkalap ng impormasyon, ng mga pangangailangan nila. At Mhm. nakahanda naman tayo magbigay ng basic needs assistance, transport assistance, Mm-mm. temporary accommodation assistance at financial assistance. Mm-mm. Dito po sa area na ito, kung saan nandoon po ngayon yung karamihan sa mga Pilipino, yung shelter sa Rehovot, tama po ba ito? Rehovot, Rehovot, opo. Ito pong fina-facilitate mismo ng DMW, Embahada or Israeli government. Sino po nagpa-facilitate nito? yeah, yung temporary accommodation, meron tayo doon. Tayo mismo yon, and migrant workers office under the auspices of our embassy in Tel Aviv, the Ambassador Eileen. Oh, ilan pong Sa ngayon, 8 ang nakatira doon. Meron din 2 shelter na 2 accommodation natin, isa doon sa Rehovot ngayon at isa sa Tel Aviv. At doon sa Tel Aviv, higit kumulang mga 10 naman ang nandoon. Pero yung sa Tel Aviv, samot-saring dahilan na yon, hindi dahil na yon sa attack, yung mga OFWs na sumasaklolo sa ibang dahilan.